So bago po tayo magsimula, tayo muna po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha, salamat po Panginoon sa pagkakataon muli na ipinagkaloob po sa amin na kami po ay nagsama-sama sa lugar na ito upang mag-aral po ng iyong salita. Napag-aralan namin Panginoon kahapon na ang aming buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang at hindi po kami magkakaroon ng tunay na kasiyahan sa pamamagitan ng mga bagay na nandito sa lupa. Napag-aralan din po namin ang Biblia, ito po ay iyong salita. At kami, Panginoon, ay mayroong espiritu na haharap po sa iyo pagkatapos po ng kamatayan. Kaya hinihiling po namin na sa oras na ito, ikaw po ang gumabay sa puso ng bawat isa. Tulungan mo po ang mga nakikinig na maunawaan po nila ang iyong salita sa pamamagitan po ng tulong ng banal na espiritu. Tulungan mo din po ako na may turo ko lamang ang iyong salita at hindi po ang aking sariling opinion o kaisipan. Kaya mula sa simula hanggang sa matapos, ipinagkakatiwala po namin sa iyong lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral ng Biblia. So muli ipapaalala ko po sa inyo kung bakit tayo nandito. So yung purpose kung bakit po tayo nandito, nag-aaral ng Biblia, binanggit ko po sa inyo kahapon. Naaalala niyo pa po kung bakit tayo nandito? So, yung layunin ng pag-aaral ng Biblia, gugugol po tayo ng tigda 2 oras. So, 2 oras, sa loob po ng 5 araw. Ngayon po yung pangalawang araw, yung purpose para magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po kasi ng pag-aaral ng Biblia, malalaman natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga po yung inyong asal habang nakikinig po kayo ng salita ng Diyos. Nakalagay po sa Roma chapter 10 verse 17, babasahin ko po sa inyo. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So para po magkaroon tayo ng tamang pananampalataya, nanggagaling daw po sa pakikinig. So para magkaroon po kayo ng tamang pananampalataya, mahalaga po yung inyong tenga. Makinig po kayong maigi. Kasi pwede na nandito po kayo pero sa isip nyo, anong oras kaya matatapos ito? So naku, gusto ko nang umuwi. Manunood pa ako ng drama na inaabangan ko sa TV. So kapag ganun po ang inyong puso o isip, uuwi po kayo na wala po kayong maiintindihan. Parang napagod lang po kayo. Kaya hinihiling ko po na nandito na rin lang naman po kayo, makinig na po kayong maigi sa salita ng Diyos. So pag-aaralan natin ngayon, kung paano natin malalaman na totoo ang Biblia. Kahapon, pinag-aralan po natin yung Biblia, tao lang ang nagsulat. Pero hindi po salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Isinulat lang po ng ginamit na kasangkapan yung tao. Ngayon, titingnan natin, paano natin malalaman na totoo ang Biblia? Kung talagang totoo po ang Biblia, dapat may mga ebidensya, patunay o katibayan, yun pong mga kwento na nangyari noon. Sa Bible, marami pong kwento na nakalagay. So, iisa-isahin po natin yung mga kwentong ito. So, una, yun pong kwento ng halamanan ng Eden. Siguro, alam niyo po yan. Yung kwento kay Adan at kay Eva. Yung pasimula ng kasaysayan ng tao. Pag-aaralan din natin ngayon, yun pong patungkol sa baha nung panahon ni Noe. Nagkaroon daw po ng pangdaigdigang pagbaha o Noah's flood. Pag-aaralan din natin yung tungkol po sa Tore ng Babel. Ayon sa Biblia, dati isa lang po ang wika ng tao. Pero dahil dito sa Tore ng Babel, nag-iba-iba yung wika ng tao. Nung nagtayo po ang tao ng Tore ng Babel. Pag-aaralan din natin yung tungkol sa mga Israelita. So yung mga Israelita, tumawid po sila doon sa Red Sea. Nahati po yung dagat sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pangunguna ni Moises, siguro po napanood nyo yun sa TV, nahati po yung dagat o yung Red Sea crossing. So, titingnan natin kasi sa maraming nagsasabi na ito po ay kwento-kwento lang o alamat lang. So, kung talagang totoo ang Biblia, dapat may mga ebidensya tayo na magpapatunay na hindi yan kwento-kwento. Kung may ebidensya, ibig sabihin, totoo po yan. Ang tawag dyan, for major events o 4 na malalaking pangyayari na nakalagay sa Biblia. Uunahin natin yung tungkol sa halamanan ng Eden. So, tungkol po dun sa paglikha ng Diyos sa tao. So, tingnan natin, sa Genesis chapter 1, verse 27, babasahin ko po sa inyo. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang.
sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Kahapon pinag-aralan natin, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Hindi po tayo galing sa unggoy. Meron pong lumikha sa atin. Yun po yung Diyos. At sabi dyan, nilikha tayo, nandyan po sa screen, yung kulay blue, sabi, ayon sa larawan ng Diyos siya, nilalang. Yung larawan po ng Diyos na yan, alam natin, na ang Diyos ay walang mukha na kagaya natin. Pag sinabing larawan ng Diyos, ang Diyos po ay espiritu. Nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay po sa atin yung espiritu. Naninirahan yun sa ating katawan. Meron po tayong espiritu na siyang larawan ng Diyos. And then yung unang taong nilikha ng Diyos, yan po si Adan, inilagay po doon sa halamanan ng Eden. Sa Genesis chapter 2, verse 8, babasahin ko po, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Yung taong kanyang nilalang, tumutukoy yan kay Adan at kay Eva. Inilagay daw po sa isang halamanan sa silangan ng Eden. Yung halamanan ng Eden, isang napakagandang lugar. Lahat ng kailangan po ng tao, nandoon na. Sa katunayan, nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi po kailangan magtrabaho ng tao, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Hindi nyo kailangan magtrabaho. Lahat ng kailangan nyo, pagkain, may mga prutas, gulay, nandyan na po lahat. May mga animals, nandyan lahat. So, ang kailangan lang gawin ng tao po noon, dahil nandyan na lahat ng kailangan niya, magpuri at magpasalamat sa Diyos. Yun lang po, kasi ibinigay na ng Diyos lahat sa tao. Pero meron po sa halamanan ng Eden, may dalawang uri ng puno. Yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama o yung tree of the knowledge of good and evil. And then meron pang isang puno dyan, yung the tree of life o punong kahoy ng buhay. So marami pong puno dyan, pero itong dalawa yung parang espesyal na puno dyan. Nung inilagay po ng Diyos ang tao doon sa halamanan ng Eden, nagbigay po siya ng unang utos sa tao. Babasahin ko po sa Genesis chapter 2, verse 16 hanggang 17. Ito po yung unang utos ng Diyos sa tao. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Yan po ang utos ng Diyos. Sabi niya, pwede mong kainin lahat ng punong kahoy sa halamanan. Pero sa verse 17, may subalit. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Ulitin ko po, yung punong kahoy po ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi po mansanas. Maring sa isip natin, mansanas kasi sa mga pelikula, yung hawak ni Adan, mansanas. Pero sa Biblia, wala pong mansanas. Kundi, punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi natin alam kung anong itsura ng prutas na yun. Basta ang sabi ng Diyos, kapag kinain nila yan, may mangyayari po sa kanila. Ano po yung nakalagay na mangyayari sa kanila? Tiyak na mamamatay ka. Pero ayon po sa kwento ng Biblia, so tingnan natin ulit yung utos. Tingnan niyo po sa screen. Iniutos po ng Diyos sa lalaki. Ibig sabihin, direkta, natanggap ni Adan yung salita ng Diyos. And then, maring kinuwento niya kay Eva. Pero si Eva po, naglakad-lakad doon sa halamanan. Tinukso si Eva nung ahas. Doon sa ahas, kumikilos po si Satanas. Maaari na nagsasalita po yung ahas kasi yan ang nakalagay sa Biblia noong unang panahon. Babasahin ko po sa Genesis chapter 3, verse 4 hanggang 5. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Sabi ng Diyos kanina, kapag kinain nila, anong po mangyayari sa kanila? Tiyak na mamamatay ka. Pero sabi ng ahas, kapag kinain niya daw, anong mangyayari? Tiyak na hindi kayo mamamatay. So magkaiba. Sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Sabi ng ahas sa katauhan ni Satan, tiyak na hindi rin kayo mamamatay. So tingnan natin yung nangyari sa kwento. Ito po ay pagsasadula lang. So panoorin po natin yung nangyari para mas maunawaan po natin. They were naked
they were not ashamed. In the middle of Eden grew the tree of knowledge, the knowledge of good and evil. And God said to Adam, you can eat the fruit of every tree in the garden save one, the tree of knowledge. Its fruit is forbidden to you. If you eat it, you will die. Now, of all the creatures in the garden, the serpent was the most cunning. The serpent tempted Eve. Eat of the fruit of the tree of knowledge. You won't die. Your eyes will be open. And you'll be as God himself, knowing good and evil. Eve ate the fruit. And she gave it to Adam to eat. And their eyes were open. And they knew they were naked, and they were ashamed. And they tried to hide from God. But how could they hide from him? He found them out. He gave them clothes to wear. He heard what the serpent had done. God cursed the serpent, saying, on your belly you shall go, and dust you shall eat. As for Adam and Eve, he cast them out of Eden. So it was that evil came into the world, and Cain, the son of Adam, killed his brother Abel. So makita natin yung kwento doon sa halaman ng Eden, ganun po yung nangyari. So ang sabi ng Diyos sa lalaki, kay Adan, tiyak na mamamatay ka kapag kinain mo yun. Sabi naman ng ahas kay Eva, tiyak na hindi kayo mamamatay. Pero kumuha po si Eva nung bunga, nung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Nung kinain po ni Eva, hindi po siya agad namatay. Binigyan niya rin po yung kanyang asawa, kumain din. Hindi rin po agad namatay. Kaya marami nagsasabi, sinungaling daw po ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. So yung ahas nagsabi, tiyak na hindi kayo mamamatay, hindi po sila agad namatay nung oras na kinain po nila. So dapat maunawaan natin dito, yung tinutukoy ng Diyos na mamamatay, hindi po yung kanilang katawan, kundi yung kanilang kaluluwa. Yung tinutukoy ng ahas, sabi niya, tiyak na hindi kayo mamamatay, yung kanila pong katawan. Kumbaga si Satan, nakalagay sa Biblia, siya po ay mandaraya. Dinaya niya po yung babae. So may kita natin, ano yung makukuha natin ditong aral? Bakit babae yung nadaya, unang nadaya ni Satan, hindi yung lalaki? Na kay Adan po kasi yung salita ng Diyos. Hindi direkta, maaring na narinig na ni Eva yung salita ng Diyos, pero hindi niya po sineryoso. O para sa kanya, baliwala lang. Kaya ano nangyari? Napahamak siya. Ganon din sa atin. Pinag-aaralan po natin ngayon yung salita ng Diyos. Depende po sa inyo kung siniseryoso niyo yung salita ng Diyos o parang baliwala lang po sa inyo. Magkakaroon ng bisa yung salita ng Diyos sa isang tao, depende po kung paano niya ito tinatanggap o pinaniniwalaan. So, mahalaga na tanggapin natin yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Yung tinutukoy po ng Diyos na mamamatay, yung kanilang kaluluwa. Nakalagay po dito, sa Ezekiel chapter 18, verse 4, babasahin ko, lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ano pong nangyari sa kanilang kaluluwa? Ano po? Namatay. Maring sabihin nyo, paano namatay yung kaluluwa? Hindi naman namamatay ang kaluluwa, immortal yan. Pag sinabing namatay ang kaluluwa, tingnan nyo po sa screen, ipapaliwanag ko po sa inyo, si Adan po yung unang tao. Nilikha ng Diyos si Adan nung una,
buhay ang kanyang espiritu. Pag sinabi pong buhay ang espiritu, maayos ang relasyon sa Diyos. Pero nung kinain po niya yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, ano po nangyari sa espiritu ng tao? Ano po? Namatay. Bakit namatay? Nagkaroon po ng kasalanan. Pag sinabi pong namatay ang espiritu, yan ang tawag diyan, makasalanan. Pag sinabi pong patay ang espiritu, hiwalay sa Diyos. So, nung kinain po nila yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos, sila po ay nahiwalay sa Diyos. Yung pag-ibig sa pagitan ng Diyos sa tao, naputol. So, ano naman ang kinalaman nito sa atin? Maaaring itanong nyo, sila naman ang nagkasala. Ano naman pakialam natin sa kanila? Nung si Adan po ay nagkaroon ng anak, ipinanganak na makasalanan. Nagkaroon po si Adan ng apo, hanggang sa dumami ang tao, ipinanganak po na makasalanan, hanggang makarating po sa atin. Ibig sabihin, lahat po tayo, galing tayo kay Adan. Lahat po tayo ipinanganak na makasalanan. Ibig sabihin, patay ang ating espiritu o hiwalay sa Diyos. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Tingnan niyo po dito, Romans chapter 5 verse 12, babasahin ko. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao, yung isang tao yan, tumutukoy po yan kay Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, tumutukoy po yan sa lahat ng tao. Sa pamamagitan daw po ng isang tao, sino yung isang tao? Si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Tingnan niyo po sa huli. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat lahat ay nagkasala. Lahat. Dito po isang tao lang, pero lahat po ay nagkasala. So pag sinabing sanlibutan, lahat ng tao. Ang tanong, kasama po kayo sa sanlibutan o hindi? Kasama. Ipinanganak po tayo na makasalanan sa ayaw at sa gusto nyo. Para po yung apelyedo natin. Yung ating apelyedo, yung apelyedo ko nakuha ko sa aking tatay. Nakuha naman ng tatay ko sa lolo ko. Nakuha ng lolo ko sa tatay ng lolo ko. Sa ayaw at sa gusto ko, ipinanganak ako sa apelyedong meron po ako. Ganon din dito. Ipinanganak po tayong makasalanan dahil po dun sa halamanan ng Eden. Nagkasala si Adan at si Eva. Marami naman nagsabi, bakit kasi ginawa pa ng Diyos yung puno? Alaman naman ng Diyos, nakukuha sila tapos kakain. Ba't pa ginawa ng Diyos yung puno? Parang kasalanan ng Diyos. Paliwanag ko po sa inyo, yun pong puno ay pagsubok sa tao. Ibinigay na ng Diyos sa tao ang lahat. Sa katunayan, hindi kailangan maghanap buhay ng tao kasi nandiyan na lahat ng kailangan mo. Ang dapat gawin na lang ng tao ay magpuri o sumamba sa Diyos. Ngayon, kung naiintindihan mo, ibinigay na sa iyo lahat ng Diyos, dapat naman sumunod ka sa Diyos kung naiintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na robot. Yung robot, pag kinontrol mong abante, aabante. Pag kinontrol mo siyang atras, aatras. Tayo po ay hindi robot, meron tayong kalayaan o free will. Pwede kang sumunod, pwedeng hindi. Ngayon, kung naiintindihan mo, ibinigay na sa iyo ng Diyos lahat, dapat sumunod ka. Ngayon, kung hindi ka sumunod, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Halimbawa, meron pong bata sa pamilya, 10 taong gulang. Sabi yung nanay, bumili ng 10 mansanas. Sabi po nung nanay, anak, tirahan mo ang papa mo ha, kasi pagod yan sa trabaho. Huwag mong ubusin yan 10 mansanas ha, tirahan mo ang papa mo, dadating siya mamaya. Ngayon yung bata, inubos lahat. Kapag ganun, parang hindi niya naiintindihan yung magulang niya. Wala siyang pakialam sa kanyang tatay. Naunawaan niyo po? Ganon din po dito. Dahil sa kasalanan, pinalayas po sila ng Diyos doon sa halamanan ng Eden. Yan po yung maikling kwento doon sa halamanan ng Eden. Pinalayas si Adan at si Eva dahil po sa kasalanan. Ngayon, tingnan natin, maaaring may tanong kayo kagaya nito, totoo kaya ito? Nasa ang lugar ang halamanan ng Eden? Bakit hindi na natin nakikita ang halamanan ng Eden? May mga ebidensya ba na nagpapatunay na totoo ito? I-check natin sa pamamagitan ng Biblia. Kung meron pong ebidensya, kailangan maniwala kayo. Kung wala, di huwag po kayong maniwala. Tingnan natin. So nakalagay sa Biblia, nasa ang lugar kaya ang halamanan ng Eden? Marami pa akong tinatanong, sabi ko, nasaan? Nasa langit, nasa lupa, sabi nila, nasa langit daw po yung halamanan ng Eden. Sa Biblia, malalaman natin kung nasaan yung lokasyon. Tingnan natin sa Genesis chapter 2, verse 10 hanggang 14. Babasahin ko po. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan.
At mula ro'y nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pishon. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Doon daw po sa halaman na ng Eden, merong 4 na ilog. So, titingnan natin. Kung nasaan yung ilog na yan, ibig sabihin, nandoon yung Eden Garden. Wala po yan sa langit. Kasi kung sa langit yung halaman na ng Eden, nandoon si Adan at Eva, di ba galing tayo kay Adan? Paano tayo nakarating sa lupa? Hinulog tayo. Inihagi si Adan at Eva sa lupa. Hindi. Nandito po sa lupa yung halaman na ng Eden. Titingnan natin sa mapa, nandito po yung Pilipinas, nandyan yung Korea. Nandito po yung Eden Garden. Titingnan natin sa malapitan kung nasaan ito. Ito po siya sa malapitan. Makikita natin dyan. Nasaan po yan? Middle East. Nandyan po yung Iraq, Saudi, Iran. Nandyan po siya sa part ng Iraq. Bakit po Iraq? Nandyan po yung ilog Tigris hanggang sa panahon natin ngayon. At yung pong ilog Euphrates. So ngayon po makikita natin, disyerto iyan. Pero ayon sa Biblia, yung halaman na ng Eden noong unang panahon, may malalaking puno, merong malalaking hayop. Hindi po kagaya na nakikita natin ngayon. Masasabi natin na nandyan dahil nandyan po yung dalawang nawawalang ilog. Yung Tigris tsaka yung Euphrates. Meron pong isang reporter, documentarist, siguro kilala nyo sa TV5, si Ed Lingao. Si Ed Lingao, kilala niyo po, reporter. So pumunta po siya dyan nung time na dinodokumentaryo niya yung gera ng Amerika tsaka ng Iraq. Nabanggit niya po yung tungkol sa Eden Garden. Panoorin natin. Kung kasaysayan lang ang pag-uusapan, walang katumbas ang Iraq. Dito nagtatagpo ang ilog Euphrates at ang ilog Tigris. Kung paniniwalaan mo mga biblical scholar, ang mga dalubhasa, at pati na rin ang Biblia, dito mismo sa lugar na ito, ang dating Garden of Eden. Ito ang dating paradiso. Dito nagmula si Adan at si Eva. Dito nagmula ang lahat. Mahirap mang paniwalaan, pero dito daw sa bayan ng Al-Qurna, ilang kilometro sa hilaga ng Basra, ang dating Garden of Eden. Mayroon pang tinaguriang Adam's Tree. Tumubo daw mula sa sanga ng orihinal na puno ni Adan. Sa pagsapit ng takip silim, madaling ang isipin na ito ang dating paraiso. Bago natutunan ng tao ang tama sa mali at nahumaling sa kamalian. Ngunit ang paraiso ay nabahiran na. Nung Iran-Iraq War, madalas bombahin ang bayang ito. Ang dating paraiso, ngayon isang maliit na hotel. May basura sa tabing ilog. Hindi natatapos ang kasaysayan sa paraiso. Sa Iraq na dating Mesopotamia, matatagpuan ng maraming karakter sa ating Biblia. Si Abraham, si Jonah na nilulun ng balyena, pati si Noah at ang kanyang arko. Sa lupang ito, inimbento ang gulong, ang araro, ang unang alpabeto. Kaya't pinagmamalaki ng lahat ng Iraqi ang kanilang kasaysayan. Mismong Chuper, alam ang kanyang nakaraan. Ayan po. Nandyan po yung Eden Garden. Maaari magtanong kayo, nasaan po yung yung dalawang ilog? Kasi 4 na ilog yung binabanggit ng Biblia, pero nasaan yung dalawa? Nandito po, Tigris at Euphrates. Hanggang ngayon, dumadaloy pa rin yan. Pero yung Pishon, tsaka yung Gihon, nawala. Pero po, na-discover po yan ng mga archaeologists, yung dalawa. Sa tagal po ng panahon, di ba, ibinaon po sila sa ilalim ng lupa. Yan, nandyan po sa ilalim ng buhangin. Panoorin po natin ito. So, makita natin, dyan po talaga yung lokasyon ng Eden Garden, ayon po sa mga archaeologists. And then sa Biblia. So, nakita natin, nandyan po yung ilog. Kaso yung dalawang ilog, natabunan na po, nasa ilalim ng buhangin. Kasi noong 1981, yung Space Shuttle Columbia, kinunan po ng X-ray yung ilalim ng buhangin. So, masasabi natin, so, yan po ay evidence. Yan. Sa lugar na yan, disyerto. Pero magtataka po kayo, may mga nakuhang picture kagaya nito. O ukit. Inukit po sa kuweba kagaya nito. Yung nasa itaas, kung makikita nyo, disyerto, subalit may larawang kagaya nito. Yung tao po, nakabangka, nangingisda. Ito naman pong sa ibaba, meron po mga animals, nanginginain po sila. Ibig sabihin noon, sagana po yan sa tubig at sa mga puno, sa damo. Hindi po yan disyerto kagaya natin ngayon. Kagaya ngayon. Yung Middle East po ay disyerto. Kaya kung titignan natin, i-imagine natin, yung itsura dati, nung lugar na yan, yung Middle East,
maraming malalaking puno, maraming malalaking hayop. Nakalagay sa Biblia, meron po mga dambuhalang, nilalang. Kahit po sa dagat, may dambuhala. Nakalagay sa Genesis chapter 1, verse 21, sabi, kaya't nilikha ng Diyos sa mga dambuhala sa dagat. Dambuhala. Hindi lang po sa dagat, pati po sa lupa. Dati po, perpekto ang klima ng mundo. Kaya malalaki po yung hayop. Isa po sa nakuha na fossil, yun pong tutubi. 1 metro po ang tutubi. Yung tutubi natin ngayon, napakaliit lang. Pero dati po, napakalaki. Yung lobster po, 2.5 meter. Ito po, 8 feet. Ito po, 3.5 meter pagong. So, ebidensya po ng mga dambuhala, may mga nahukay po na buto ng animals. Kagaya nito, buto ng dinosaur. Walang nakalagay sa Biblia na eksaktong salita na dinosaur, wala. Pero may nakalagay, malalaking hayop, dambuhalang nilalang. So, kasama na po yan dyan sa malalaki. 20 hanggang 30 meters po yung haba niyan, kagaya niyan. Hindi lang po animals, pati puno. Kung i-imagine niyo nung panahon ni Adan at Eva, malalaki ang puno. Meron pong, nakakita na po kayo ng sobrang laking puno. Isa po, ganito, tinan niyo sa picture. Ilang tao po yan? Siyam. Paano pa kaya yung sa kabila? Sa harap pa lang po yan. Pinutol po nila yan, inabot ng 12 days para pabagsakin nila. Dito po sa lugar nyo, meron po bang ganyang puno kalaki? Sa Pilipinas, pag pumunta kayo sa lugar natin na medyo mahalumigmig yung klima, malalaki yung puno. Sa mga bundok po, pag umakyat kayo, last week may nakilala po ako na umakyat po ng bundok, mountaineers. Umakyat po sila sa Mount Apo. Ito po yung itsura ng puno na tinatawag na century-old tree o almasiga tree. Tingnan nyo po. Sa Mount Apo po yan. Ang taas ng puno, tingnan nyo po yung tao. Ang laki po ng puno. So imagine niyo, ganyan po kalalaki yung puno noong unang panahon. Pero ngayon, disyerto. Pero sa disyertong ito, makikita nyo, may nakuha pong ebidensya ng yung mga archaeologists na nagpapatunay na hindi siya disyerto noong unang panahon. Panoorin po natin ito. 어떤 자갈밭에서 우리는 교화목을 발견했습니다. 오랜 세월에 걸쳐 나무가 형태는 유지하되 내용물이 규산 성분으로 대체된 말하자면 나무 화석입니다. 나무가 돌로 변했지만 나무의 원형을 간직하고 있는 것이죠. 이들 교화목 가운데 길이가 20m는 실이 되는 것을 찾았습니다. 사막에서 이런 나무가 자랐다는 것은 불가능한 일이므로 먼 옛날 이곳의 환경이 지금과 같지 않았을 거라는 추측을 해봤습니다. 우리는 이 자갈밭에서 또 다른 화석을 찾았습니다. 이번에는 동물의 화석 같았습니다. 우리가 찾아서 조립한 것은 놀랍게도 공룡의 다리뼈였습니다. 이곳 지하에는 대단히 큰 교화목과 공룡의 화석을 포함하는 지층이 있다는 얘기가 됩니다. 이 화석들은 이 일대에 한때 커다란 나무들과 공룡이 살았었다는 분명한 증거라고 할 수 있으며, 그렇다면 그 옛날 이곳은 물과 비가 충분했던 곳이었다고 할 수 있습니다. 우주 공간에서 사하라 사막을 봄으로써 이곳은 한때 물이 풍부했던 지역임을 알 수 있습니다. 사막의 모래는 한껏 메마른 데다 입자의 분포가 비교적 고르기 때문에 특정한 파장의 전자파는 그대로 통과시킵니다. 사막 모래의 이러한 특성을 이용해서 모래 및 지형을 탐사할 수가 있었습니다. 전파는 6m쯤 되는 모래층은 통과했지만 이내 그 밑에 있던 모함에 반사됐던 것인데, 보시는 것이 사막이 되기 전 이곳의 지형입니다. 모래 벌판 밑에서 강물이 흘렀던 흔적들이 나타납니다.
나일강에 비길 만한 큰 강들이 하나도 아니고 여럿씩 있었다는 얘기입니다. 오늘날 모래구름과 모래폭풍 속에 있는 사막을 보자면 언뜻 수긍이 안 가는 얘기입니다. So, nakita po natin, disyerto yan sa panahon natin. Nasa ilalim po. So may kita natin, bakit naging disyerto siya? Ano kaya? Nasaan na kaya yung halaman na ng Eden ngayon? Kasi dapat nandyan, pero disyerto ngayon. Nandito po sa Bible, yung sagot kung nasaan. Malalaman natin kung nasaan sa Ezekiel chapter 31 verse 18. Sabi dito, sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden, sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibababa ka nakasama ng mga punong kahoy sa Eden, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ito po yung nangyari dun sa Eden Garden, yung kulay pulang verse. Ibababa ka nakasama ng mga punong kahoy sa Eden, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ano nangyari po? Ibinaon po sila sa ilalim ng lupa. Nung nagkasala si Adan at Eva, sinumpayan, ibinaon po sa ilalim ng lupa. Parang ganito, may malalaking puno, may malalaking hayop. Ibinaon po sa ilalim ng lupa, kaya naging disyerto. Maaaring magtanong kayo, paano natin malalaman na nasa ilalim ng lupa? Hindi naman natin yan kayang hukayin. Pero, may ebidensya po na nagpapatunay na nasa ilalim ng lupa. Magtataka po kayo sa Middle East, sa gitnang silangan. Yan po ay disyerto. Pero po, maraming langis. Kusang lumalabas sa ilalim ng lupa, langis. Yun po malalaking hayop at puno, kapag nabulok, magiging po yung krudo o langis. Sa tagal po ng panahon, nagipong langis. Yan po yung ginagamit natin sa pagpapatakbo ng mga sasakyan. Kung titingnan natin yung lugar na yan, ito po siya, nandyan po yung ilog Tigris, tsaka yung Euphrates. Sa lugar na yan, ang daming kagaya nitong triangle. Yung triangle na yan, ito po yan, parang poso. Pero hindi tubig ang kinukuha sa ilalim. Langis sa ilalim ng lupa, ayan po ay ebidensya na totoo yung Biblia. Dapat sa Pilipinas po may langis kasi maraming puno at animals. Diyan wala naman po mga puno at animals. Kaunti lang. Pero po, kusang lumalabas sa ilalim ng lupa yung langis. Ang sekreto po, yung Eden Garden. Ibig sabihin, yung Biblia ay hindi po kwento-kwento, hindi po ito alamat, ito po ay totoo. So, pagkatapos po ng pagkatapos ni Adan at Eva, dumami ang tao. Nagkaroon sila ng anak. Dumami ang tao, naging napakagulo ng daigdig na mga tao, naging makasalanan, kaya nagkaroon po ng tinatawag na Noah's flood. Ito po yung pangalawang pag-aaralan natin ngayon. So, yung unang tao po ay si Adan at si Eva. Nagkaroon po sila ng mga anak, mga apo, yan. Dumami po ng dumami yung tao. Sa pagdami ng tao, naging napakagulo. Pag yung bata, ilan lang, okay lang. Pero pag dumami yung mga bata, nag-aaway-away na yan. Parang ganito po, sa pagdami ng tao, naging napakasama na ng tao sa lupa. Kaya nagpasya ang Diyos, nalipulin yung tao. Sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 5. Tingnan niyo po, napakahalaga po kasi ng kwentong ito. Meron po itong direktang kinalaman sa ating buhay. Kaya tingnan niyo pong maigi ang Biblia. Genesis chapter 6 verse 5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Napakasama na daw po ng tao sa lupa. Dahil dyan, nagpasya ang Diyos, nalipulin na po yung daigdig sa pamamagitan ng baha. Kasi makasalanan na po. Pero nakakita ang Diyos ng isang taong matuwid. Siya po si Noe. Inutusan niyo si Noe. Sabi po dito sa Genesis, chapter 6, verse 14, ito po yung instruction ng Diyos kay Noe. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Sabi ng Biblia, gopher. Ayon po sa mga dalubhasa, yung gopher, yan yung uri ng kahoy na hindi basta-basta natatagos ng tubig. And then sabi dyan, gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas alkitran. Parang aspalto po yan para mas lalong hindi pasukin ng tubig. Diyos po ang nagbigay ng instruction kay Noe. Si Noe po, hindi siya mag-isa. Meron siyang asawa. Meron din po siyang 3 anak na lalaki. Yung 3 anak na lalaki, meron din po mga asawa. So, bali, 8 lahat sila na nagtulong-tulong na gumawa ng daong. At habang ginagawa nila yan, nangangaral si Noe sa mga tao. Bakit po?
magkakaroon ng paghuhukom sa tubig. Nagbigay po si Noe ng babala sa mga tao. Napakatagal na panahon na ginawa yan ni Noe. At habang ginagawa niya, nangangaral siya. Maaaring sinasabihan niya yung mga tao, kailangan niyong maligtas. Pumasok kayo sa daong, may baha. Pero alam niyo po, nung time na ito, walang ulan. Ignorante pa ang tao sa ulan kasi nung time na yan ni Adan, Eva, nila Noe, walang ulan. Hamog lang po ang dumidilig sa mga puno. Kaya yung tao noon, hindi pa nakakita ng ulan. Hindi kailangan ng ulan. Kasi perpekto ang klima natin. Nakalagay sa Bible, tingnan nyo, yung ginagawa ni Noe. At kung paanong ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Tingnan nyo po babasahin ko. Bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran. Si Noe daw ay tagapangaral sa English, preacher, nangangaral. Nangaral si Noe sa mga tao. Magkakaroon ng baha. Kailangan niyong maligtas. And then, sabi ng Diyos, bawat paris ng hayop, mag-asa-asawa, lalaki, babae, na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, may hininga sa kanilang ilong, pumasok po sa daong. Tingnan niyo po sa picture, yung animals, sumunod. Yung mga tao po, pinagtawanan nila si Noe. Hindi sila naniwala kay Noe. Bakit po? Imposible. Yung daong po, nasa tuktok ng bundok, malayo sa dagat. Kaya ang isip nila, baliw to si Noe. Pero po, ayon sa Biblia, tingnan niyo yung nangyari. Sa ika-6 taon ng buhay ni Noe, nang 17 araw ng 2 buwan ng araw na iyon, umapo ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Umulan daw po. Ilang taon si Noe nung umulan? Sa ika-6 taon ng buhay ni Noe, ika-6 taon. Sabi ng iba, hindi ako naniniwala sa Biblia. Si Noe, 600 years old? Meron ba ngayong umaabot ng 600? Wala. Kaya ayaw maniwala ng mga tao sa Biblia. So mamaya, ipapaliwanag ko po bakit mahaba ang buhay ng tao noon. Kasi iba talaga po noon. Perpekto ang klima. So 600 years old si Noe, umapaw daw po ang lahat ng bukal. So makikita natin dyan sa Bible verse kung saan ang galing ang tubig. Sa mga bukal. Alam niyo po ang bukal? Kusang lumalabas sa ilalim ng lupa, yung tubig. Hindi ko nang alam kung meron yan dito sa inyo. Sa mga probinsya po, meron yan. Ginagawang inumin yan. And then may isa pa, ang bintana ng langit ay nabuksan. Bumuhos po yung tubig. Mamaya, malaman niyo po kung ano yung bintana ng langit. So una, yun pong bukal, umapaw. Yan. Tapos po, yung mga bintana ng langit nabuksan. Umulan. Yan. Nalaman ng tao may ulan. Nalaman nilang may ulan, saan sila pupunta? Naku, totoo! May ulan! Tumakbo po sila ngayon sa daong. Maaaring ganyan po nangyari. Kumatok na sila ngayon. 40 days, 40 nights, walang tigil ang ulan, bumaha. Ngayon, tingnan nyo po, naiwan po yung mga tao. Kumakatok sila, Noe. Bakit sila naiwan? Yan po ay resulta ng hindi nila paniniwala sa pangangaral ni Noe. Maaaring nung time na sumisigaw sila, tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Maawa ka sa amin! Pero alam niyo po, nung nagmamakaawa sila, sarado na po yung pinto. Nakalagay sa Biblia, napakahalagang verse, tingnan niyo po. Genesis chapter 7, verse 16. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. At siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Tingnan niyo po siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Sino po yung ikinulong? Yung mga nasa loob, si Noe, yung kanyang asawa, 3 anak na lalaki, at asawa ng 8 lang po sila na tao na pumasok sa daong kasama yung mga animals. Ikinulong daw ng Panginoon sa loob. Ibig sabihin, pag sinabing ikinulong, ang term na ginamit, ikinulong. Naisip ko, bakit kaya ikinulong yung term na ginamit? Ibig sabihin, kahit magmakaawa yung mga tao sa labas, wala nang magagawa si Noe. Halimbawa po kayo. Yung pinto dyan, ikinulong ko kayo sa loob. So, sino may hawak ng susi? Ako po. Pag nilako na po yung pinto,
ibig sabihin, ikinulong ko na kayo. Ngayon, may gustong pumasok, mapapapasok niyo po? Pwede sabihin niyo, Pastor, pwede pong pakibuksan ng pinto. May gusto kasing pumasok eh. Pero kung wala kayong susi, hindi niyo mabubuksan. Kailangan niyo ako para buksan niyang pinto. Ganon din dito. Kahit awang-awa si Noe sa mga tao, wala naman siya magagawa. Bakit po? Siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Diyos po ang nagsara ng pinto. Kahit po gustong pumasok ng mga tao, wala na po. Diyos po ang nagsara ng pinto. Ikinulong ng Panginoon sa loob si Noe, tsaka yung mga tao po ngayon. Kaya makikita natin, napakarami. Nagmamakaawa, pero wala na po. Huli na. Dapat, nung una pa lang na nangangaral si Noe, naniwala na sila. Pero dito, huli na po. Nagpalutang-lutang po yung daong. Nakalagay sa Biblia, nakakatakot na pangyayari. At dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inapawan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas na 15 siko. Isang siko, ganito po. Yun daw lahat ng bundok inapawan. Yung pinakamataas na bundok, 15 siko. Kahit magaling ka pong lumangoy, wala kang magagawa dyan. Nagpalutang-lutang yung daong. Yung mga tao po, namatay. Para mas maintindihan nyo, panoorin natin to. Tingnan nyo po yung nangyari. Tingnan nyo po yung video. Ano po nakikita nyo dyan? Mga animals, mga ibon. Nung pumutok po yung Bulkang Taal, siguro napanood nyo po sa balita, may turista po na nandoon nung umuusok na po yung bulkan. Nagulat sila. Kasi yung mga tour guide, pinapalabas na sila agad sa Bulkang Taal. Sabi nila, bakit? Anong nangyayari? Bakit kailangan namin umalis na agad? Tapos, natataranta yung mga tour guide. Yung turista, hindi nila alam. Pero sabi nila, nakita daw po nila yung mga ibon, nagpapanik, nagkakagulo. Kaya sa isip nila, naku, may mangyayari yatang kalamidad kasi yung mga ibon nagpapanik. No naman, bago po yung bagyong Ulysses, tahimik po yung panahon. Sa Nueva Ecija, may nag-post po sa Facebook, sabi niya, may mga nagpapanik, yung mga ibon daw po parang nagkakagulo. Pero po paparating yung bagyo. Parang naisip ko, yung animal siguro, meron silang pakiramdam pag may mangyayaring kalamidad. Alam, nararamdaman nila, nagkakagulo. Parang ganito yung nangyari, tinan nyo. Pumasok po sila sa daong. Namatay po yung napakaraming tao. Pero, 8 lang po yung naligtas dyan. Yung 8 po, tsaka yung mga animals, iningatan po sila ng Panginoon dun sa loob. Yung 8. Totoo kaya ito? Binanggit sa Biblia kung saan sumadsad yung daong. Nakalagay po sa Biblia, titignan natin kung totoo ito. Sabi nila, ay alamat lang yan. Ang alamat ng arko ni Noe. Nakalagay sa Biblia, Genesis chapter 8, verse 4, Nang 17 araw ng 7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Ang sabi ng Biblia, sumadsad daw yung daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Baka may inaantok po sa inyo.
Sarap ng tulog. Tapos pakarinig niya, Arayat. Pag-uwi, yung daong pala ni Noe sumadsan sa bundok ng Arayat. Alam niyo po kung nasaan yung bundok ng Arayat? Pampanga po yata. Opo. Hindi po Arayat Ararat. Eksakto po yung pagkakasabi ng Biblia, mga. Hindi po sinabing bundok ng Ararat. Mga. Plural. Mga. Bakit mga? Tingnan niyo po yung bundok. May mataas. Mataas, may mababa. May mababa. Nasaan kaya ang bundok ng Ararat? Meron pong bundok ng Ararat. Nasa mapa, nasa Turkey. Nasasakupan po ng Turkey. Ibig sabihin, totoo ang Biblia. Anong itsura ng bundok ng Ararat? Ito po. Yung tuktok po niya, nagyayelo. Kung ayaw niyong masira ang pagkain niyo, saan niyo po inilalagay? Sa freezer. Imagine niyo po, napakalaking freezer niyan. Sinadya ng Diyos niya, dyan niya ilagay yan para meron tayong ebidensya sa panahon natin ngayon. Yun pong Mount Ararat, mga bundok ng Ararat, Mountains of Ararat, yan, nagyayelo. Meron pong isang taong umakyat dyan, siya po si Ferdinand Navarra. Isa po siyang eyewitness ng daong. Kumuha po siya ng piraso ng kahoy doon po sa daong. Pinasuri niya sa iba't ibang laboratorio. Tugma po nung panahon ng baha. Wala pong puno na tumutubo doon po sa Mount Ararat. Sa tuktok niya, wala. Tingnan natin, para mas maunawaan niyo po. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kalagitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa ika-20 siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matunto ang sikretong kinaroroonan ng daong ni Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Ferdinand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya't nagsumikap akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayaring kinuna ni Ferdinand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon akong maabot ang taong, ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay. Maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan na mahabang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito. Ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na para bang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan, ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio at ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda. Maliwanag na sumasang-ayon sa bahang isinasalaysay ng Biblia. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory.
Now, a group of Turkish scientists and Noah fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark. Wooden chambers still intact, up here 2.5 miles above sea level. For Good Morning America, Nick Roth, ABC News. Nakita natin, meron pong ebidensya, yung tungkol sa baha nung panahon ni Noe, totoo po yan. Evidence. Maring may tanong po kayo sa nangyaring baha. Meron ba talagang bundok ng Ararat? Nasagot na po yan. Nasa Turkey. Ang daong ba ay nasa bundok ng Ararat? Meron po tayong evidence. Saan ang galing ang tubig ng baha? Kanina po sinagot natin, mga bukal, tapos yung bintana ng langit. Saan napunta ang tubig ng baha? Hindi pa yung nasasagot. Meron pa ba mga ebidensya sa nangyaring baha? Meron po. So, saan napunta ang tubig ng baha? Kung sinipsip ng lupa yung tubig, magpuputik tayo. Hindi kasya sa ilalim ng lupa. Nasa Biblia yung sagot kung saan napunta yung tubig. Dito po sa Awit chapter 33 verse 7. Sabi diyan, kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya ng isang bunton. Yung tubig daw, ginawang bunton. Parang hirap unawain yan. Yung labahan, pwede mong ibunton. Yung palay, pwede mong ibunton. Pero yung tubig, paano mo siya ibubunton? Nasa kabila yung sagot sa Awit 37 verse 10. At sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay ibinigay ang yelo. At ang malawak na tubig ay mabilis na namumuo. Ibig sabihin po, yung baha nung panahon ni Noe, yung tubig, ginawa ng Diyos na yelo. Nasaan na ngayon? Nasa South Pole tsaka dun sa North Pole. Yan po ay tubig nung panahon ni Noe. Tubig baha. Saan yung North Pole and South Pole na yan? Ito po siya, kabundukan po yan ng yelo. Napakalawak niya po na, yan, bundok ng yelo. Kaya sabi ng mga dalubhasa, kapag yan daw ay natunaw, aakyat ulit ang tubig. Yan. Hindi lang po yan. Naglagay din ang Diyos ng malalalim na bahagi ng dagat. Nakalagay po sa Awit 33, verse 7. Sabi dito, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan, kagaya ng Marianas Trench. Yung mga malalalim na bahagi ng dagat, diyan napunta yung mga tubig. And then, ano pang ebidensya na nangyaring baha? Yung Grand Canyon, isa din yan. Ang tubig ay tumatayo sa itaas na mga bundok. Ito po, napakalawak po niyan. Hindi yan basta-basta mabubuo na ukit ng tao. Habang bumababa yung tubig, unti-unti nabubuo po yan. And then, pag umakyat po kayo ng bundok, may kita nyo itong shell na ito. Yan po ay nasa dagat. Pero kapag umakyat po kayo ng bundok, subukan nyo magbasag ng bato, baka makatsyempo po kayo, may mga nakukuha pong fossil, kagaya nito. Sa loob ng bato, pag binasag, merong shell. Bakit gano'n? Nasa bundok, sa tuktok, tapos may shell. Sa tagal po ng panahon, naging fossil na siya. Naiwanan na po paghupa ng tubig. And then, yung ganito pong fossil nakuha. Isda, kinakain, yung kapwa isda. Paano nakuha yung fossil na yan? Natabunan na po sila ng putik. Habang kinakain po yung kapwa niya isda, natabunan ng putik, naging fossil na siya. So may tanong po dito, una, bakit malalaki ang puno at mga hayop noong unang panahon? So, di ba? Perpekto po ang klima noon. Bakit mahaba ang buhay ng tao noong unang panahon? So yung buhay ng tao mahaba. Bakit? Kaya, yung buhay po ng tao noon nasa halos 900 plus. Pero po, hanggang kay Noe. Pero pagkatapos po ng baha,
biglang umikli na yung buhay ng tao. Sa panahon po natin ngayon, nandito na lang po tayo sa 100 below, 70 to 80. Bihira na po yung sumobra ng 100. Bakit kaya? Bakit mahaba ang buhay ng tao? Saan ang galing yung tubig ng baha? Nung nilikha po ng Diyos ang mundo, meron pong tinatawag na water layer sa labas ng mundo. May dalawang anyo ng tubig. Ito pong tubig na nasa ilalim ng kalawakan, below water, yan po yung dagat, yung ilog. Meron pong isang anyo ng tubig nung nilikha ng Diyos ang mundo. Yung tubig sa labas ng mundo. Yung earth po ay may tubig sa labas ng mundo. Anong silbi ng tubig na yan? Pinoprotektahan po na tayo niyan sa sinag ng araw. Yung sikat ng araw hindi direktang tumatama sa ating mga balat. Pero pagkatapos po ng baha, ibinagsak yung tubig na yan. Yan yung binabanggit sa Biblia na ang bintana ng langit ay nabuksan, ibinagsak sa lupa yung tubig ng baha. Yan na po yun. Nakalagay sa Biblia. Tingnan ninyo. Sa Genesis chapter 1, verse 6 and 7, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalay nito ang tubig. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, yan po yung dagat, mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, yan po yung water layer na nasa taas sa labas ng mundo. Para magkaroon kayo ng idea, ganito po ang itsura niyan. The world-famous artist Robert Summers. And this firmament is expressed as a bubble of water over the surface of the earth. Yes, we lost that bubble. We lost that firmament at the time of the flood. It collapsed. And the system to re-energize the Earth's magnetic field collapsed along with it. So nawala na po yung tubig na yan. Nung panahon ng baha, ibinagsak yung parang bula na yun. Kaya umulan po ng 40 days, 40 nights. Ngayon, direkta na po yung sinag ng araw sa atin. Alam natin na yung sinag ng araw, delikado sa ating balat. Mayroon pong tinatawag na microwave, infrared rays, yan, visible rays, ultraviolet rays, yan, X-ray, gamma rays, mga delikado yan sa ating balat na nanggagaling sa sinag ng araw. Kaya yung sinag ng araw, may epekto sa katawan natin. Halimbawa po, kahit bata pa lang kayo, kung lagi kayo nagbibilad sa araw, magmumukha kayong matanda. Pero kahit matanda ka na, lagi ka lang naka-aircon, hindi ka nagbibilad sa araw, magmumukha kang bata. May epekto po sa atin ang sinag ng araw. Nakalagay sa Biblia, nung hindi pa bumabaha, ang lahat na naging araw ng buhay ni Adan, 930 taon, at siya'y namatay. Ang lahat na naging araw ni Seth, 912 taon, at siya'y namatay. Ang lahat na naging araw ni Enos, 905 taon, at siya'y namatay. Ang lahat na naging araw ni Kenan ay 910 taon, at siya'y namatay. 900 plus. Pero pagkatapos ng baha, biglang bumaba yung buhay ng tao. Umikli. Naunawaan niyo po ba? Okay po. So pagkatapos po ng baha, ilang tao po yung naligtas? 8. Bumaba na po sila sa daong. Tapos, nagbigay po ang Diyos ng tipan sa tao. Promise sa tao. Ito po. Sa Genesis chapter 9, verse 11 hanggang 15, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig, ng baha. So wala na daw pong baha. Sabi diyan, at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Wala na daw po. Inilalagay ko ang aking bahaghari sa ulap at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. So ano po yung tanda na hindi nababaha? Yun pong bahaghari. Pero nung last year, bumagyo. Yung Ulysses po ba yun? Bumaha po dito sa parteng north Cagayan. Nabalitaan niyo po? Lubog mga bahay nila sa tubig. Kaya sabi ng mga tao, hindi totoo ang Bible kasi sa Cagayan nga, bumabaha. Dito po ba sa inyo may binabahang lugar? So baka sabihin nyo, hindi totoo ang Bible, dito nga sa amin, binabaha Yung tinutukoy ng Diyos na hindi na magkakaroon ng bahang wawasak sa lupa, yan yung pangdaigdigang baha. Yung mga baha sa mga barabarangay nyo, pulo-pulong pagbaha lang yan. So yung tanda na ibinigay ng Diyos na hindi nababaha, rainbow. So pag nakita nila yung rainbow, matatakot pa po ba sila? Hindi na dapat. Pag nakita nila yung rainbow, wow, thank you Lord.
Kasi hindi nababaha. Safe na kami sa baha. Ganyan dapat yung puso ng tao. Dapat nung time na yan. So, tingnan natin yung aral. Pag-isipan natin ito dahil napakahalaga nito. Bakit sila nawasak? Nung panahon ni Noe, lahat po ay makasalanan. Kaya po, dahil makasalanan na lahat, nagpa siya ang Diyos ng parusa, paghuhukom sa tubig. Pero hindi agad-agad ng Diyos pinatay yung lahat ng tao. Nagbigay ang Diyos ng paraan para maligtas yung tao sa paghuhukom ng Diyos. Ano po yung paraang ibinigay ng Diyos para maligtas ang tao? Nandoon po yung daong. Yung daong, sumisimbolo yan sa kaligtasan. So, kung yung tao po ay naniwala sa pangangaral ni Noe at pumasok sa daong, sila po ay maliligtas. Pero kung sila po ay hindi naniwala, sabi nila, hindi totoo yan, wala namang baha, baliw ka Noe, hindi sila naniwala, sila po ay namatay, napahamak po sila, nalunod sila. Anong aral nito sa atin? Sabi ng Diyos, wala na pong baha. Kasi may rainbow na. Sa panahon po natin ngayon, lahat po makasalanan. Lahat. Sa ngayon po kayo dito, hindi. Lahat po, napakasama na ng mundo. Sukdulan na po. Nagpa siya ang Diyos, ayon sa Biblia, magkakaroon ng paghuhukom sa apoy at impyerno. May impyerno po. May paghuhukom sa apoy. Pero hindi po agad-agad susunugin ng Diyos yung tao. Nagbigay po ang Diyos ng paraan para makaiwas ang tao sa paghuhukom, kagaya ngayon. Ito po ay magandang pagkakataon. Binibigyan kayo ng Diyos ng chance para makaiwas po kayo sa paghuhukom sa apoy. Ano kailangan nyo gawin? Kailangan nyo pong maligtas. Ma-born again. Ano yung born again? Hindi yan yung kantahan. Hindi po yan relihiyon. Yan po ay relasyon. Di ba nung kinain ni Adan yung bunga, namatay yung kanilang espiritu? Tayo din po, patay ang espiritu. Pag sinabing ma-born again, yung patay mong espiritu, mabuhay, may paraan. Yung naputol mong relasyon sa Diyos, kailangan maibalik. Yun po yung pag-aaral natin dito sa Biblia. Kung kayo ay maniniwala sa sinasabi ng Biblia, maliligtas ka. Pero kung hindi ka maniniwala sa Biblia, nakaligtasan, ayaw mong maniwala, meron po naghihintay na walang hanggang pagkawasak. Sabi ng maraming tao, ang Diyos daw ay love. Nakakita na kayo sa jeep, God is love. Sa opisina, God is love. Maring sa bahay nyo, God is love. Maring sa una nyo, nakalagay, God is love. Sa mga souvenir, God is love. Sabi nila, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kasi mahal tayo ng Diyos. Pag-isipan nyo ito. Kung ang Diyos ay pag-ibig lang, bakit niya pinatay yung mga tao? Ilang tao po ang namatay nung panahon ni Noe? Ilan po ang naligtas nung panahon ni Noe? 8. Ilang tao namatay? Napakarami. Sabi ng iba, hindi. God is love. Hindi tayo parurusahan ng Diyos. Okay lang yan. Hindi po. God is love. Doon po sa 8 naniwala. Naramdaman nung 8 tao yung pag-ibig ng Diyos dahil naniwala sila sa salita ng Diyos, naligtas sila. Pero hindi lang po God is love. May galit din po ang Diyos. Ang Diyos po ay mayroong justice. Ang Diyos po, hustisya. Hindi niya po babaliwalain yung kasalanan. Namatay po yung mga tao. Bakit? Pinanagutan nila yung hindi nila paniniwala. Yun po ay justice ng God. Sa panahon natin ngayon, God is love. Mahal kayo ng Diyos. Binibigyan po kayo ng Diyos ng chance na malaman niyo po ang kaligtasan. Pero kung babaliwalain niyo po yung love ng God, meron pong hustisya. May galit po ang Diyos. Hindi lang siya puro pag-ibig. May galit. Tingnan niyo po. Sa Awit chapter 7, verse 11, babasahin ko. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. May galit daw po araw-araw. Kung hindi magsisisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihanda at iniumang ang kanyang palaso. May galit po ang Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan. Nagbigay po ang Diyos ng babala sa tao. Babasahin ko po. Sa Mateo chapter 24, verse 37 hanggang 39. Kung paanong sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao.
yung anak ng tao tumutukoy kay Jesus. Bago po dumating ang baha, may ginagawa yung tao, nakalagay dyan. Sila daw po ay kumakain, umiinom, nag-aasawa. So tanong, masama po bang kumain? Hindi. Masama po bang uminom? Ako po kakainom ko lang. Masama po ba ito? Masama po bang mag-asawa? Hindi. Pero alam niyo po, dahil dyan, namatay sila lahat. Hindi po masama yan. Ang kasalanan nila dyan, ito pong nasa baba. Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. Tinangay silang lahat. Ang kasalanan nila, hindi nila nalalaman. Bakit kaya ganun? Bakit kaya hindi nila alam? Pagdating daw ni Jesus, ganun din daw ang ginagawa ng tao sa panahon natin ngayon. Kung ano ang kasalanan ng mga tao nung panahon ni Noe, ganun din daw ang kasalanan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Pag-isipan natin ito. Sila daw ay kumakain. Alam niyo po, napansin ko sa panahon natin ngayon? Meron na po mga channel sa TV na pinag-uusapan pagkain. Alam niyo yung palabas na ito? Pinasarap. Napanood niyo na yan? Meron pong palabas na idol sa kusina. Napanood niyo yan? Meron na pong mga cooking TV shows. Dati wala. Ngayon po, meron na po tayong mga culinary school. Dito po ba meron? May culinary school. Dati po, wala. Pagdating daw ni Jesus, sila'y kumakain. Sa panahon natin ngayon, busy ang gustong-gusto na taong pag-usapan pagkain. Yung mga nanay, tatay. Kakain niyo lang po ng hapunan, ano nasa isip niyo? Ano kayang almusal natin bukas? Ang hirap mag-isip. Kakain niyo pa lang po ng almusal, hindi pa natutunaw. Ano kayang pananghalian natin mamaya? Kakain niyo pa lang po ng tanghalian, ano kayang hapunan natin mamaya? Napansin niyo po? Yung isip ng tao, pagkain. And then umiinom. Napansin ko lang po, kahit saan, sa Maynila po napansin ko, nagbukasan po yung mga ganito. Starbucks, Figaro, at hindi lang yun, yung mga tea. Dito po ba maraming mga milk tea sa inyo? Ang dami na po nagbukasan. Bawat kanto sa amin may milk tea. Tinanong ko, sabi ko sa isip ko, bakit kaya nagbubukasan to parang kabuti? Napansin ko po, halimbawa ako, umorder ako sa Starbucks ng kape. Halimbawa kayo na-experience nyo, iniinom nyo ba agad ng mabilisan? Hindi. Yung iba po, may dala pang laptop, nagwa-wifi. Kahit po sa milk teahan, inuunti-unting nagmi-milk tea. Pumapatay po yan ng oras. Isa sa napansin ko, pag lagi ka nandyan sa Starbucks o kaya milk teahan, pumapatay ng oras. Yung oras na dapat sa Diyos mo ibigay, napupunta sa mga walang kabuluhan. Doon lang, usapan, mga kaibigan, walang kinalaman sa Diyos. At sa panahon po natin yun, di ba, sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa. Napansin ko po sa panahon natin ngayon, busy ang tao sa pag-aasawa. Dati, isang pares lang ang pag-aasawa. Ngayon po may tinatawag na kasalang bayan. Kasalang barangay. Minsan inaantay pa nila, antayin natin si Mayor kasi may libreng cake pag kinasal tayo. Ang tawag dyan, mass wedding. Isa lang napansin ko dito. Hindi po masama ito Pero pagdating daw ni Jesus, ganyan ang ginagawa ng tao. Sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa. Alam niyo po kung bakit sila napahamak? Masama pong kumain o hindi? Hindi. Ang masama ito po. Ang ibig sabihin kung bakit sila napahamak, ito po ang kasalanan nila. Maraming ginagawa. Busy. Sumama ka sa amin sa Bible seminar. Pastor, pag may bigas, ligtas Kapag walang bigas, utas, hindi mo na ako atin, saka na lang, pastor. May trabaho po kasi ako Kapag nag-attend po kasi ng Bible seminar, wala po kaming kakainin, magugutom po kami. Ang kasalanan po ng tao pagdating ni Jesus, busy. Kaya napahamak po sila. Naunawaan niyo po? Pagiging busy. Lahat po ng tao ngayon busy. Wala nang time sa Panginoon. Walang time ang tao mag-isip-isip. Paano kaya ako maliligtas? Paano kung dumating ang Diyos? Saan kaya ako pupunta? Wala. Sabi ng Biblia, iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran. Sabi ni Noe, kailangan niyong maligtas. May paghuhukom sa tubig. Sabi nila, baliw ka, Noe. Oo nga, baliw siya. Bakit nasa bundok ang arko? Saan man gagaling ang tubig? Napahamak po sila sa kakulangan nila ng kaalaman. Tatanungin ko po kayo, tayong tao. Meron tayong katawan at meron tayong espiritu. Alin po ang mahalaga? Katawan o espiritu?
Espiritu. Bakit? Yan po yung larawan ng Diyos. Pero anong isip natin ng tao? Saan kaya? Paano kaya ako kikita ng pera? Wala kaming pagkain. Kailangan kong mag-ipon, bibili ako ng mga gadget, bahay, sasakyan. Magta-travel ako next year, travel goal. Yan po ang isip ng tao sa panahon natin yan. Busy. Pero tandaan niyo po, lahat ng ito, para lang yan sa ating katawan. Pag namatay ka, lahat ng yan, wala po yung kinalaman sa iyong espiritu. Katawan lang yan. Pag namatay ka, hindi mo yan madadala. Mabubulok yung katawan mo sa lupa. And then yung espiritu mo, hihiwala yan sa iyong katawan. Saan pupunta yung espiritu? Haharap po yan sa Diyos sa paghuhukom. Kung ligtas ka sa langit, kung hindi ka ligtas, sa impyerno. Pag-isipan po natin, napakahalaga niyan. Saan natin gugugulin yung natitirang buhay natin? Hindi po masamang magtrabaho. Kailangan nyo pong maghanap buhay para matustusan yung pangangailangan nyo. Pero, hindi po yan ang layunin ng buhay. Paraan lang yan para mabuhay. Kailangan meron tayong unahin yung ating kaligtasan. Nakalagay sa Biblia. So, bago ko po basahin ito, tatanungin ko po kayo, naniniwala po kayo sa Biblia o hindi? Okay. Tingnan nyo po nakalagay sa Biblia. Babasahin ko. Nasa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Yan po yung panahon ni Noe. Ngunit sa pamamagitan ng gayong ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy. Yung kasalukuyang langit at lupa. Yan po yung panahon natin ngayon. Iniingatan daw saan? Sa apoy. Na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. May paghuhukom po sa apoy. Ibig sabihin, lahat ng pinagpapaguran natin dito, masusunog po yan. Yan ang nakalagay sa Biblia. Kunyari, may pera kayo sa bangko, sa video. Nalaman nyo, magsasara ng video, bankrupt na, magdi-deposit pa rin kayo? Hindi na. Huwag ka na mag-deposit. Mawawala pera mo. Yung mundong ito, papunta po sa pagkasira. Huwag nyo na pong sayangin yung panahon nyo sa mga bagay ng mundo. Unahin nyo po yung inyong kaligtasan. Nagbigay po ang Diyos ng halimbawa ng paghuhukom sa apoy. Doon po sa Sodoma at Gomora. Alam niyo po yung Sodoma at Gomora? Punong-puno yan ng homosexual, mga bakla, mga tumboy. Sinunog po ng Diyos, nakalagay dyan. At buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng apoy at asupre. Ginunaw niya ang lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Pinaulan ng Diyos yung buong lungsod, Sodoma at Gomora. Totoo po yan hanggang ngayon. May mga asupre, sulfur yung lugar na yan. Wala pang tumutubong dahon. Puno, wala. Maaaring isipin niyo po, nananakot po sa inyo. Hindi ito pananakot. Nagpapakita ito na mahal kayo ng Diyos. Yung Bible seminar po natin ito, hindi tayo nandito para husgahan kayo o maliitin kayo o hatulan kayo. Ito ay nagpapakita na mahal kayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, tinan niyo po, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturi ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na mapunta ka sa impyerno. Gusto ng Diyos, maligtas ka. Yung Bible seminar na ito, magandang pagkakataon para maligtas ka. Sana ay wag mong palampasin. Yan po yung aral na makukuha natin nung panahon ni Noe. Punta po tayo sa susunod na kwento na nakalagay sa Biblia. Tore ng Babel. Pagkatapos po, nung baha, 8 tao ang naligtas. Ano po yung tanda na hindi nababaha? Rainbow. Pag nakita nila yung rainbow, hindi na dapat sila matakot. Ang sabi ng Diyos, humayo na kayo at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa. Ibig sabihin, dapat maghiwa-hiwalay na sila, punuin nila ang lupa. Dumami na sila. Pero po yung mga tao, hindi. Walang tiwala sa Diyos. Natakot pa rin sila. Sa isip nila, naku, baka bumaha. Kaya ito po yung nangyari. Noon, ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Kasi 8 tao lang naman po ang natira ng baha. So, isang salita lang yan, nagkakaintindihan lahat. Hanggang nagkaroon sila ng anak, apo-apo sa tuhod, dumami. Sa verse 2, sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila'y tumira doon. So, nakatagpo sila ng kapatagan, tumira sila. Dapat, maghiwa-hiwalay na sila kasi ang utos ng Diyos,
humayo na kayo at magpakarami. Pero tinan niyo yung ginawa nila. At sinabi nila sa isa't isa, hali kayo, tayo gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti. At ang kanilang bato ay tisa at alkitran ang kanilang semento. Sinabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito hanggang sa langit. Alam niyo po kung bakit langit? Gusto nilang abutin mataas? May takot sila. Maring isip nila, naku, baka bumaha ulit. Maring habang gumagawa po sila ng tore, nakikita nila yung rainbow. Pinapaalala, huwag na kayong matakot. Humayo na kayo at magpakarami, pero nagtayo sila ng tore. Nagpapakita yan na wala silang tiwala sa Diyos. At sabi nila, gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Alam niyo pong gumawa ng pangalan sa sarili? Itaas po yung pangalan nila, parang memorial. Di ba? Pagkatapos nilang gumawa ng tore, ilalagay nila yung pangalan nila. Di maaalala ng mga tao sila yung gumawa. Gumawa ng pangalan sa panahon natin, yan yung pagiging sikat. Pag gusto nyong maging sikat, kilala kayo, ibig sabihin, kasalanan niyo. Pagmamataas po yan sa Diyos. Halimbawa, meron kayong talent mag-gitara. Sa isip niyo, naku, gusto ko maging magaling ako mag-gitara para ako ang mapansin ng mga tao, maging sikat ako. Sa simbahan, isa lang ang sikat. Isa lang ang nasa taas, yung Panginoong Hesus. Kapag gusto mong maging sikat, inaagawan mo ng posisyon ang Diyos. Nagkasala po sila. Gusto nila gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. At isa pa, sabi dito, baka tayo'y magkawatak-watak. Anong ibig sabihin? Ayaw po nilang maghiwa-hiwalay. Ang sabi ng Diyos, humayo na kayo't magpakarami. Ayaw nila. Kaya ano nangyari? At sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo, sila'y iisang bayan at may isang wika. At ito'y pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. At ngayon, walang makakapigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Verse 7, tinan niyo po, napakahalaga. Hali kayo, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Sabi ng Diyos, ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Nag-iba-iba po yung kanilang wika. Halimbawa, pakiabot naman ng tisa. Maring pagkarinig ng isa, pangit ka. So sabi ng isa, pangit ako, ano? Nagkagulo-gulo na sila. Kaya sabi niya sa verse 8, kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Kaya't ang pangalan dito ay Babel. Pag sinabing Babel, ang ibig sabihin niyan, confusion. Sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon, ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So dahil dyan, nag-iba-iba yung wika ng tao. Sa atin lang po sa Pilipinas, yung salitang mahal kita, iba-iba na. Tingnan ninyo. Palangga kata. Palangga kita. Palangga kita. Higugma ka. Kaluburanda ka. Palangga ka. Ang Maguindanao ng mahal kita ay galinyan ko suka. Mahal kita, kugubayan ako ng ska. Ay ayaten ka. Ayatan ta ka, itawit ng mahal kita. Agay ayat. Adayo amin. Mahal kita, gigugma ka na ako. Gigugma ta ka mo. Or minahal kita. Palangga ka. Naamayo contigo. So, di ba? Iba-iba po. Yung mahal kita. Bakit yan? Dahil po yan sa tore ng Babel. Dahil sa tore ng Babel. So, ganito po yung nangyari. Si Noah, Ham, Shem at Japet, yan po yung anak ni Noe. Ang sabi ng Diyos, humayo na kayo at magpakarami. Si Ham, nagkaroon ng mga anak dumami. Shem at Japet. Pero po hindi sila naghiwa-hiwalay. Nagsama-sama sila. Nagtayo sila ng tore. Dahil kasalanan niyan sa Diyos, iniba na Diyos yung kanilang wika. Naghiwa-hiwalay ngayon ng tao. Kaya nga, dyan po, nag-iba-iba yung wika ng tao. So, yung tore ng Babel, nandyan din po sa Alay, in Iraq. Hanggang ngayon, nandyan po yung tore ng Babel. So, yan po yung patunay kung bakit nag-iba-iba yung ating wika. May paliwanag po ang Biblia. So, last, na pag-aaralan nating evidence, yung tungkol sa Red Sea crossing. Siguro kahit hindi ko na po sabihin sa inyo yung buong detalye tungkol dito, alam nyo yung kwento nito. Pinapalabas po yan sa TV, ginawa na yung kwentong bata, yung Moises. Naalala niyo po sa TV, tuwing Holy Week po ba yan? Pinapalabas, the 10 Commandments. Tapos si Moises, kasama yung mga Israelita, naging alipin po sila sa Egypt,
tumakas po sila doon sa tulong ng Diyos, tumawid po sila sa Red Sea. Nahati po yung dagat. So, tingnan natin yung nakalagay sa Biblia. Tingnan niyo po, babasahin ko. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. Ginanyan po. At pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Nahati po yung dagat. Nahawi. Inuunat daw ni Moises yung kanyang kamay. Alam niyo po, maraming namamali dito. Sabi nila, may kapangyarihan daw yung tungkol ni Moises. Wala po. Ang may kapangyarihan, yung salita ng Diyos. Sinabihan ng Diyos si Moises, iunat mo yung kamay. Nasa salita ng Diyos ang power. Sumunod lang po si Moises. Nung sumunod si Moises, yung dagat po, nahawi. Totoo kaya ito? So, panoorin muna natin yung ginawang pelikula para mas maintindihan ninyo. Yung mga Israelita, naging alipin po sila sa Ehipto sa loob ng 400 years. Humingi sila ng tulong sa Diyos. Pinadala sa kanila si Moises. Sa pamamagitan ni Moises, inilabas sila. Tumakas po sila sa Egypt. Ang problema po, nakarating sila dun sa Red Sea. Wala na silang tatawiran. Nagbago po yung isip ng hari, yung paraon, hinabol sila. Papatayin sila. Sa likod nila, yung mga Egyptian, sa harap nila, dagat. Humingi sila ng tulong sa Diyos. Hinawin ng Diyos yung tubig. Tingnan natin yung nangyari. With this staff, you shall do my wonders.
po nangyari dun sa kwento, naunawaan niyo po, hinabol po sila ng mga Egyptian. Nangunguna po dun sa Egyptian yung hari ng Egypt, yung paraon, namatay din po. Humabol sila, nahati yung dagat, pero namatay po yung mga humabol sa kanila. So, totoo kaya ito? Pag-isipan natin, last po ito na evidence, totoo kaya ito? May ebidensya ba na nagpapatunay dito? So, tingnan natin yung nakalagay sa Biblia kung ano nangyari. Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe. Yung mga Egyptian na humabol, sakay po ng karawahe. Nung time po kasi na yun, pag may karawahe ka, advance ka sa pakikipagdigma. Sa panahon natin yun, parang tangke ang meron tayo. Kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsyo, takbuhan na natin ang Israel, sapagat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Binanggit ng Biblia, kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe. Hirap na hirap sa pag-ikot. Naisip ko mo, bakit kaya nilagay ito sa Bible? Gulong ng karawahe, hirap na hirap sa pag-ikot. Mahalaga ba ang gulong ng karawahe? Lahat po na nga nakalagay sa Biblia, mahalaga. Ibig sabihin, yung gulong ng karawaheng ito, may kinalaman sa ebidensya natin ngayon. Yun pong gulong ng mga karawahe na nasira, natagpuan po. Doon sa lugar kung saan po sila tumawid, meron po mga gulong ng karawahe na nababalutan na po ng koral sa tagal po ng panahon. Para mas maintindihan nyo po, buto ng tao, buto ng karawahe, nakita po doon sa lugar na pinagtawiran nila. Sa unang pagkakataon, nilagyan po yun ng robotic camera. Tingnan po yung ilalim ng dagat. Tingnan natin kung ano nakita sa palapag ng dagat. Panoorin niyo po ito. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patuwid na mga baras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakakita ka ng isang bagay na mukhang aksel, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis-bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad at ang ilalim may kinapitan na ng coral. Isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang aksel at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinuunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis-gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Ehipsyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. So nakita po natin yung evidence. Sa katunayan, sinukat po nila yung gulong ng karawahe, yung bilog, yung pabilog, sinukat po nila. Ikinumpara doon sa mga karawahe na nandun po sa Cairo Museum
Parehas po yung sukat. Yun pong hari na humabol sa kanila, nakalagay sa Biblia kung ano ang kinamatay. Ang tawag po sa hari ng Egypt, Paraon. Ito po, tinan nyo nakalagay sa Biblia. Siya sa dagat na pula ay humawi, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At sa gitna nito, ang Israel ay pinaraan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Tinan nyo po yung kulay puti. Ngunit nilunod si Faraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Nilunod si Faraon. Yung Faraon po ang hari ng Ehipto na humabol dun sa mga Israelita. Ano po ang ikinamatay ng Faraon? Ano po? Nilunod. Nilunod. Totoo kaya ito? May ebidensya ba na nagpapatunay na totoo ito? Yun pong namamatay na Faraon sa Egypt, nilalagay po nila dito sa Cairo Museum. Para po sa kanila, yung mga namatay na Paraon, mahalaga yan sa kanila. Sa katunayan, sa panahon natin ngayon, yan po ay national treasure sa kanila. Napakahalaga po niyan para sa kanila. Ganyan, ginagawa po nilang mami. Alam niyo po yung mami? Ganyan. Pinapatuyo nila, kung baga sa isda, ginagawang daing yung isda, natutuyo, napipreserve. Sa tao, para ma-preserve, ginagawa nilang mami, kagaya niyan. Pero sa lahat ng Paraon na nandyan, may kakaibang isa. Ang pangalan po, Menrepta. Yung normal na mami, kadalasan po doon, halos lahat ng kulay, pare-pareho. Ganito po ang kulay. Pero sa lahat ng mami na nandun, may kakaiba. Ito po, si Menrepta. Tingnan niyo po ang itsura niya. Tingnan niyo po yung kanyang, itong baba niya. May mga kulay puti, nababad po sa asin. Yung kanya pong tenga, pansinin nyo, anong mapapansin nyo? Bawas na po ang tenga. Yung normal na mami, kompleto po yung pagkakatuyo ng kanyang katawan. Firm na firm yung balat, makinis. Ito po, iba. Ayon po sa kanila, yan yung Paraon na namatay nung panahon ng Exodus. Si Menrepta. Meron po tayong ebidensya na tugma na nakalagay sa Biblia. Para mas maintindihan nyo, nandito po yung video ni Menrepta. Panoorin natin. Yan po yung nandun sa Cairo Museum. Kung papansinin nyo, halos maiitim po yung mga mami kasi chocolate brown po yung kulay. Dark brown yung normal. Yan po yung normal na kulay ng mami. Ito po yung kakaiba. Tingnan niyo po yung tenga niya, bawas. Kasi yung balat niya po sa may ilong, bawas. Pati po yung kanyang mga paa, gutay-gutay. Yung pagkakatuyo po, gutay-gutay. Mapapansin niyo po, eksakto yung sinasabi ng Biblia. Nilunod si Paraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat. Alam niyo po, last April 3, 2021, inilipat po nila yung mga mami dun sa panibagong National Museum nila. Alam niyo po, nung paglipat, nilipat nila nung April 3, 2021, inilipat nila. Napaka-special sa kanila yung mga Paraon nila, national treasure. Para magkaroon po kayo ng idea, siguro, napanood nyo po sa balita, nilipat na nila, special po yung pagkakalipat. Yung mga sasakyan, may mga shock absorber para mas hindi po siya maalog. Pinapahalagahan po nila yung kanilang mga Paraon. Tingnan ninyo.
Grabe yung pagpapahalaga nila sa kanilang mga faraon. Bakit po? National treasure nila. Yung mga namatay na hari, tinatago nila yung katawan, ginagawa nilang mami. Isa pong mami na nandyan sa Cairo Museum, si Menrepta. Nakita natin, mayroong ebidensya yung Biblia. Ipinakita, nakalagay po sa Bible, titingnan natin, sa Deuteronomy chapter 4 verse 35, ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoong Diyos ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Nakita natin yung Biblia. Ibig sabihin po niyan, may mga ebidensya, ang Biblia po ay totoo. So tatanungin ko po kayo ulit bago po tayo manalangin. Naniniwala po ba kayong totoo ang Biblia? Meron pong hindi pa naniniwala, duda pa rin. Kung meron pa rin pong duda sa inyo, bukas ipagpapatuloy natin yung pag-aaral ng mga ebidensya. Ngayon, pinag-aaralan natin kanina, kung talagang totoo ito, dapat nangyari yung mga kwento na nangyari noon. Napag-aaralan natin ngayon, nangyari. May mga ebidensya. Bukas, pag-aaralan natin. Kung talagang totoo ito, dapat natupad, nagkatotoo, at nangyari yung mga hula na nakalagay dito. Marami pong prophecy. Ano yung mangyayari sa future? Nakalagay na po sa Biblia. Kaya hinihiling ko po, ano man yung hadlang, bumalik po kayo. Maaari kasi na gumawa si Satan ng hadlang sa inyo. Ngayon, kung talagang gusto nyong maligtas, ano man yung hadlang, pumunta po kayo dito. So tayo pong lahat tayo muko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin. Napag-aralan po namin ang mga ebidensya na nagpapatunay na totoo ang Biblia. Alam po namin, Panginoon, na magkakaroon ng paghuhukom sa apoy. Tulungan mo po kami, tulungan mo po ang mga nakikinig sa oras na ito, na patuloy buksan mo po ang kanilang puso, na maunawaan nila, Panginoon, ang iyong salita. Alam namin na wala kami magagawa sa pamamagitan ng aming sarili. Kaya ipinagkakatiwala po namin na sa iyo, sa iyong dakilang mapagpalang kamay, na ikaw po ang gumabay sa bawat isa, na tuloy-tuloy po hanggang sa huling session, na baka balik sila, Panginoon, at makapakinig ng iyong salita, at magkaroon ng tunay na kaligtasan. Sa iyo po ang papuri at pasalamat. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.